Okay, magandang araw ng Panginoon muli. At tayo po ay sa pang pag-aaral ngayon. So, we're still so busy po kahapon. At marami pong mga abala na nangyari. So, ganun pa man, ang Panginoon ay hindi naman po nagkukulang sa atin. Ano po, yung lakas, yung oras, yung availability ng kanyang pagkilos, ang kanyang protection, saan man tayo pumupunta, andyan po palagi. Even in this message na binigay sa atin ng Panginoon, at akala ko, sabi ko nga dahil nga po kami po ay wala kahapon dito sa Angeles, at nagsambit po kami ng mga trabaho namin sa isang competition, mag-asawa. So, pagod, but still, we enjoy. Kahit na po, nakikita namin na para pagang wala kaming lusot na manalo dahil sa ganda ng mga obra. Ano po, more than 700 na mga entry throughout the Philippines. So, more than 700. So, ganun pa man, we commit everything sa Panginoon, though we are doing it, dahil lang po doon sa gusto namin na masali. But, the glory of God is still the gospel. Ito po ang pinakamahalaga sa atin. Ano po, kaya naman tayo ka-busy, dapat mula po na nauna ang Panginoon ng kanyang salita. Kaya nga po, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano po? Ang kalooban po ng Panginoon yun, bibigay sa atin. Okay, so let's continue praying sa ating bansa. Kayo po na hindi masyadong mahilig manood, makinig sa mga nangyayari, sa mga kung ano-ano ang mga nangyayari sa ating bansa, hindi natin alam kung ano ang mga pinaggagawa. Marami po kaming alam na nababalitaan, sometimes sa ibang mga tao, even some mga militaries na mga retired na, they are nag-uusap-usap po sa mga bagay na nangyayari, and we don't know what will happen in the following days or months. Basta ang mahalaga po ang Panginoon ng siyang kikilos sa ating bansa. Hindi po niya hayaan na ang kasalanan, ang dyablo, ang kasamaan ay manahig sa ating bansa. Yun po ang ating pinaninindigan. Yes, hindi po pwedeng manahig ang kasamaan sa ating bansa. I-expose po ng Panginoon ang lahat ng yan, mga tago, maging sa personal natin. I-expose po ng Panginoon ang lahat ng mga yan upang tayo po ay magsisi, ituwid ang ating mga buhay. Itong mga tao na to na kumikilos ngayon sa ating bansa, alam natin na they will be exposed sooner or later. At magkakaroon po ng malawakang pag-iyak sa mga taong ito dahil masyado nilang binigyan ng importansya yung kanilang mga pansariling interes. At nakalimutan po nila ang sambayanan sa kanyang pangangailangan sa kasalukuyan. Suklam na suklam po ang Panginoon sa mga taong ganito na sila'y nagsasamantala habang ang mga tao ay naghihirap. Suklam na suklam po ang Panginoon sa mga ganyan. So, let's continue to pray para sa ating bansa. Marami na pong mga lingas-ngas. Hindi po natin pwedeng sabihin dito sa ere sa inyo, dahil ayaw po namin na memberso na tayo. O i-express namin yung sarili namin, damdamin sa inyo. No, we're just hearing from some sources, even po sa mga some politicians dati, tapos sa mga dati sa militar. So, we could hear everything, at naghihintay na lang po tayo ng tamang oras ng pagdalantad ng Panginoon sa mga nangyayari. So, continue to pray. Ganun din po sa nangyayari ngayon sa Middle East. Hindi natin alam kung anong mga bagay-bagay na pinag-uusapan nila between Israel and Iran, Russia and
Ukraine, do meron pong nagsasabi malapit nang matapos yung sigalot doon sa Ukraine and Russia, pero marami na pong namatay ng mga sundalo. Both of sides ay namatayan po sila ng millions of soldiers, both side of them. Okay. So, continue to pray sa mga nangyayari, even sa mga persecution sa ibang mga bansa, lalo na po sa mga extremist na mga bansa. Alam natin kung sino-sino yung mga yan. Doon po sa Nigeria, nabanggit ko last week, 75 I think na pinugutan ng ulo dahil sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Mga Nigerian Christian po yung mga yan. Ano po? So, tuloy-tuloy na po ang kasaysayan. Huwag po tayong matakot, huwag tayong mabibigla, huwag po tayong magpanik. As long na ang Diyos ay buhay, andyan po siya, maantabay sa atin. Okay, let's all pray. Salamat po, Ama, sa iyong kaputihan. Yes, Lord. Salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat po sa iyong walang hanggang kahabagan, pagtsatsaga sa amin. Nasa kabila ng aming mga kahinaan naman, nandyan ka. Sa kabila ng aming mga flaw, mga pagkakamali, nandyan ka. Ang tinitingnan mo ay kung ano ang magagawa mo para sa mga kahinaan namin ito, Panginoon, upang makita namin ang kalakasan na ibinigay mo sa amin noon pa sa amin na ibinigay mo. Even in the time of Adam, Lord, ibinigay mo na sa Kanya ang lahat-lahat. Kaya nga po sinabi mo sa iyong paglikha sa kanila, kay Adan, ating lalangin ang tao ayon sa ating wangis at anyo. Gagawin natin siyang master of all my creations dito sa mundo. Ano? So, ando na po lahat. Ama, ang ibinigay mo sa amin. Nagkamali nga lang po pa ng pagpili ng tao. Salamat sa aming Panginoon Kristo na nilikha mo. From thy words, O God, He became a man to fulfill your will. At matupad, Panginoon, ang ninanais mo sa sangkatauhan. That man, God, will be created in your own image. And that is our Lord Jesus Christ. At kaming lahat po ngayon na sumusunod sa aming Panginoon Kristo ay tinakda mo ayon sa Roma 8:29 na itinakda mo na maging kawangis ng aming Panginoon Kristo sa kanyang eksaktong wangis at karakter upang siyang maging panganay namin lahat. Salamat po, Ama, sa iyong walang hanggang pag-ibig na ito na kumikilos sa amin sa kabila ng aming mga Panginoon, ang mga kahinaan ng katawan, kahinaan, Panginoon, kuminsan ang mga pananampalataya marahil, pero nandyan ka pa rin. Hindi ka nagsasawa, hindi ka napapagod ng pag-aakay sa amin at pagtatayo sa amin kapag kami nadarapa, sumusubsob, at dyan ka palagi. Itinatayo mo kami. Amen. At sinasabi sa amin, sumulong ka, sumulong ka. Salamat po, Ama, sa lahat ng ito. Pagpalain mo po ang iyong mga salita na aming pag-aaralan. Hayaan mong ito ay maging buhay sa aming mga buhay. Amen. Maging gabay, Panginoon, sa aming pagsunod sa aming Panginoon Kristo bilang aming panganay na nauna sa amin na isang general, kapitan, hari, Panginoon ng mga Panginoon. Kaya tulungan mo po kami na ang lahat ng aming pag-aralan ay aming lubusang maunawaan at ito'y aming ipamuhay. Yes. Salamat po, Ama, sa lahat ng iyong gagawin. Halayaan mo ang iyong bawat isa na nakikinig ngayon, nanonood, sa bawat sabahayanan, sa bawat tahanan, sa mga tao pa na makikinig nito balang araw, sa mga sumusunod na mga araw. Hayaan mo ang iyong pag-ibig at siyang patuloy na dumaloy sa kanila, sa amin na sumasampalataya sa iyo. Sa pangalan po ng aming Panginoon Kristo, sa iyo po lahat ng kapurihan at kapasalamatan. Amen. Okay. Excuse lang po, no? Parang merong ano sa ilong po kanina po. Bahin po ako ng bahin. Siguro dahil po sa sobrang init kahapon sa aming pagbibiyahe. Yung pong aircon ng van namin nadadaig po ng init. Ano po, alas 12 hanggang alas 2 ng ang katanghalian hanggang alas 3, grabe po ang init. Kaya po mag-ingat po tayo sa paglabas-labas, lalo na po yung mga senior citizen dyan at merong kasaysayan ng pagtaas po ng presyon.
Okay, Santiago 1. Hindi ko na pong nasabing dos. Wow! Ano bang gagawin ko nito? Parang palagi ako sumisingkot. Dahil po siguro sa sobrang init, ano po. Tapos nakabukas po yung aircon namin, pero parang kami hindi naka-aircon. So pinatay na lang namin habang naglalakbay kami sa NLEX para na lang makasanghap ng sariwang hangin sa labas. Okay. Santiago 1:22. Alam po ninyo ako ay namangha kasi yung pong message ngayon, kahapon pa po talaga ibinigay yung verse na ito, ano. Dahil nga po sa busy kami kahapon, so gabi, kanina ko na lang po ito nagawa dahil maghapon po talaga at gagabi ay pinagpahinga muna kami ng Panginoon. Ang sarap na tulog namin mag-asawa. Ganun po ang Panginoon sa atin, ano. Do alam niya kung ano yung ginagawa natin. So dito, hindi po tayo malis sa Book of James, ano, sa Epistles of James. Ang pinakahuli lang po yung sa Revelation, sa conclusion. Pero umiikot po doon sa Book of Epistles, hindi po book, ano. Epistles, yung po sulat ni Santiago. Ano? Ang ginawa po, nauna, tapos babalik sa uli, tapos babalik na naman daw sa unahan. So ganun po. Alam ng Panginoon kung ano yung pagkasunod-sunod nito. Do ayon sa pagkakasulat po ni Santiago, sunod-sunod naman nito. Kaya lang, kung minsan, mayroong parang dapat mauna ito, dapat ito mauna, dapat ito huli, ganyan. Para lang po magkalakip-lakip yung mensahe ng Panginoon. Okay. Dito po sa 22, ating pinaka-main text, ang sabi po ni Santiago sa mga Kristiyano, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. No? Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Maliwanag po, no? Ulitin ko. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Ito po, kung minsan, wag po kayong ano po sa akin, ano, maiirita. Kapag inuulit-ulit ko po yung mga dalawang kataga, 2 words. Kasi po, mostly ngayon, even the religionists ngayon, ano po, kung ano man yung mga religion nila, some believers, some members, siguro sabihin natin, and some, ano ba ang masasabi natin na iba pa? Some members, some believers, ano po, ay hindi po nangyayari itong sinasabi na ni Santiago na mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Ano? So sabihin natin mga Christians, kung ano man po yung mga religion niyo. But still in all of this, maraming mga tao, even some Christians and some religionists, hindi na po talaga sumusunod sa salita ng Diyos. At mapapansin po natin na hindi na namumuhay ayon sa salita ng Diyos. Sila po ay sumusunod, namumuhay, o tumutupad sa mga doktrina, mga ritual, mga dogma ng bawat religion na kinabibilangan nila o anumang grupo. Mahirap lang po babanggit ng mga pangalan, ano, dahil yun po ang iniiwas-iwasan namin dahil po ako ay nasabihan po ng isang kaibigan dati na wala naman po akong intensyon na gano'n na manira ng ibang grupo o ng ibang relihiyon o ibang mga denominasyon. Ang punto doon ay yung ibinubulgar po natin yung mga maling katuruan na ginagawa at maling ugali ng mga nandun sa loob na sa halip na ang Diyos, ang kanilang katakutan at ang salita ng Diyos, ang kanilang sundin, ang ginagawa nila,
Sila ay sumusunod sa panuntunan ng tao. Alam po natin, hindi ko na lang po ngayon dahil yan po ang isa sa mga mahina ko sa yung memorya. No? Pero alam po kung ano yung quote na yon na sinasabi nila na ang utos ng tao ay utos ng Diyos. Yun po ang itinuturo ng marami. They are preaching some doctrines and some dogma na sinasabi nilang yan ay utos ng Diyos, pero kung titignan mo sa banal na kasulatan, wala. At kung meron man ay binigyan ng maling interpretasyon o pinilipit. Ano po? Kaya ang tawag po doon sa mga yon na sumusunod sa panuntunan ng kanilang reliyon, sa panuntunan ng kanilang dogma o ng kanilang mga doktrina, o ng mga kautusan ng nasa sa loob ng kanilang grupo, ang tawag po doon ay mga legalist. Legalist. Tulad po tayo, tayo mga Pilipino. Bakit po tayo sumusunod sa mga batas ng ating bansa, sa konstitusyon? Dahil yun po yan nasusulat. Sa simple na lamang, na pedestrian lane, alam natin na pagka mayroong guhit ng mga puti, ang ibig sabihin yun ay tawiran ng mga tao. So, kung maraming mga sasakyan dyan, para hindi ka madisgrasya, doon ka tatawid sa pedestrian lane. Pero mayroong mga driver na pasaway. Tumatawid ka na nga doon sa pedestrian lane, tuloy-tuloy pa rin sila. Ano? So, anong tawag po doon sa mga tao na yon? Meron kang nakikita na tumatawid sa pedestrian lane pero tuloy-tuloy ka pa rin. Yun po yung mga pasaway. Maging po sa salita ng Diyos, andyan na po lahat. Ano? Andyan na po lahat. Pero doon sa mga pasaway, ang sinusunod pa rin yung sarili. Nakakalungkot po yung ganong ugali. Na dapat namumuhay ang tao ayon sa salita ng Diyos, hindi ayon sa doktrina, hindi ayon sa dogma, o hindi ayon sa panuntunan na itinuturo ng tao. Gaano man yan kagaling? Gaano man yan kagaling? Kung hindi yan sumusunod sa salita ng Diyos, baliwala. Di ba sabi ng ating Panginoon, yung mga tao, pagdating ng araw na yon, Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Hindi ko kaya nakikilala, sabi ng Panginoon. Panginoon, nangaral po kami sa pangalan mo. Nagpalayas kami ng mga demonyo, nagpagaling kami ng mga may sakit. Kasama namin kayong kumakain. Papasukin po ninyo kami, Panginoon. Anong sagot ng Panginoon sa kanila? Kailanman hindi ko kayo nakilala. Pero ang sinasabi ng mga taong ito, nangaral kami sa pangalan mo, nagpalayas kami ng mga demonyo sa pangalan mo, nagpagaling kami ng may sakit na kasama mo, naglakad kami sa lansangan na kasama mo, kumain kami kasama mo. Pero bakit hindi siya nakilala? Na Panginoon. Kung talagang tutusin, malaki pong question mark yun. Hindi sa Panginoon, kundi sa kanila. Na nagsasabing kilala nila ang Panginoon. Why? Sapagkat yung kanilang espiritu ay hindi nakatugma sa salita ng Diyos. Kailangan po na magkalakip yun. Yung salita ng Diyos at ang espiritu natin at ang espiritu ng ating Panginoon Kristo ay iisa. Magkatugma. Hindi pwedeng hiwalay. Mamaya po mayroon tayong mababasang ganyan dito. Ano po? Kaya sabi niya, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Hindi ayon sa salita ng tao. Hindi ayon sa turo ng tao. Kasi nga nirebuke na po ng Panginoon. Itinuturo nila na ang kanilang mga kautusan, ang kanilang mga utos, ay utos ng Diyos. But in the reality, sinasabi ng ating Panginoon, they are not. They are against the will and the word of God. Doon po talaga nagkakatalo ang maraming mga grupo. Not in doctrine, but in life, in Christ. Doon po natin talaga makikilala. Di ba sabi ng Panginoon?
By their fruit, you shall know them. Alam na natin yun. Hindi pwedeng mamunga ng apple yung mangga. Di ba? So, hindi pwedeng mamuhay ng kabanalan ang isang namumuhay sa buhay ni Satanas. Ganun lang po kasimple yun. Ano? Wala nang ibang paliwanag pa. Ang sabi dito, namuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo at hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Yung pinapakinggan lang ninyo sa bawat mga aral natin dito, sa mga churches na sa likod ng mga pulpito, o yung binabasa natin ng Biblia ng personal. Kung yan ay ginagawa lamang natin, para meron lang tayong maraming alam. But in reality, yung maraming alam natin sa Biblia na yan, na hindi natin tinutupad at sinasagawa, ang siyang mismo nga hatol sa atin. Di ba sabi ng ating Panginoon Jesucristo, hindi ako dumating dito upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang liligtas ito. Merong hahatol sa kanila sa huling panahon, ang mga salita ko, ang siyang hahatol sa kanila. Not even Christ, kundi yung salita ng Panginoon, ang hahatol sa atin. Ang hahatol sa kanila. Kaya hindi mo man pwedeng hatulan ng tao kasi nga, merong isang hahatol sa atin eh. Ang salita mismo ng Diyos. Kaya nga po sabi ni Santiago, kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, binabasa, at hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Dinadaya ninyo ang inyong sarili. And you know what? We can deceive ourselves, but not God. Kasi madalas po dinadaya natin ang sarili natin eh. Pilit natin ikinakaila sa ating sarili na ganyan tayo, ganito tayo. Ay, hindi ako ganito, hindi ko na, pero alam ng sarili mo kung sino ka. Pero pilit natin, binibigyan ng katwiran yung sarili natin. But we cannot deny ourselves in the eyes of God. Bulgar na bulgar po ang buhay natin. Mula pa sa sinapupunan ng ating mga magulang hanggang sa kasulukuyan, bulgar na bulgar ang ating buhay sa Kanya. Wala po tayong may tatago. Pwede mong itago yan sa sarili mo, pwede mong itago yan sa mga magulang mo, pwede mong itago yan sa mga kapatid mo, but not in God. Hindi natin pwedeng itago yan sa Diyos. Naalala ko nga po si Elizabeth Iday noon na namatay ng 2 minuto. Pinakita sa kanya ang buhay niya. Para siyang hologram. Ito po nabasa ko, ang title po ng libro ay Embracing the Light. Talaga pong namatay siya for 2 minutes. In that 2 minutes, enough na ipinakita sa kanya na dinala ang kanyang espiritu doon sa kabilang buhay. Ipinakita sa kanya ang kanyang buhay. Ang lahat, pati yung paradise, pinakita sa kanya. Ano po? Pinakita sa kanya pati yung mga nagdurusa doon sa walang hanggang kapahamakan. Pero nang ipinakita na yung kanyang buhay doon sa screen na parang hologram, ipinakita ng anghel sa kanya ang kanyang buhay. Mabilis! Parang seconds lang po, mabilis. Pero pagdating sa isang parte na ginawa niya ng lihim, na akala niya siya lang ang may alam, biglang pinatigil po niya. Lord, sabi niya, Lord, not that one. Please, please, not that one. Kasi pinakita ng Panginoon sa kanya yung lihim na yun na siya, akala niya siya lang ang may alam. Pero doon sa hologram, pinakita sa kanya ng Panginoon. Not that one, my Lord. I have already confessed that. Please, please, not that one, sabi niya. Pero pinadaan lang naman po sa kanya yun, ano po. Kaya nung muling bumalik si Elizabeth doon sa kanyang katawan, ang pinagbilin sa kanya, sabihin sa lahat kung ano ang ipinakita sa kanya ng Panginoon sa araw na siya namatay. Mula sa araw na yon, ibinahagi po niya yung Panginoon sa mga tao.
So, kailangan po, hindi lang natin ito pinapakinggan ngayon, hindi lang natin ito binabasa sa araw-araw. Atin itong ipinamumuhay. Na walang anumang halong pagkukunwari. Na walang anumang halong pandaraya sa ating sarili at sa ating kapwa. Sabi nga po we cannot mock God. What we sow, we will reap. Hindi natin pwedeng dayain ng Diyos. Kung ano yung itinatanim natin, yun ang ating aanihin. So, kailangan tayo magtanim ng salita ng Diyos sa ating mga buhay at ating ipamuhay ito. Ipamuhay. Sa verse 23, sapagkat ang nakikinig lamang sa salita, at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong humarap sa salamin at umalis matapos makita ang sarili. Agad nalilimutan ang kanyang ayos. Alam po ninyo, maraming ganito. Hindi tayo nagja-judge, Hindi po tayo mga prejudice o mga tawag ng iba dito. Marami pong ganito. Sasabihin mo sa kanila yung mga mali, pagkakamali, yung hindi maayos na buhay, makikinig sila. Pero pagkatapos nilang makinig yun, tatalikod na. At kadalasan sasabihin pa, ano bang pakialam mo sa buhay ko? Ganon? Mind your own business, ang sabi nila. Kung ganon po yung ating mga katwiran, hindi po tayo matututo. Hindi po uhusay ang ating buhay. Tulad nito, pinapakinggan natin ang salita ng Diyos. Pero ang tanong, tinutupad mo ba? At ipinamumuhay? Ikalawa sa ating mga magulang, pag sinisermon na nila tayo, sinasabihan nila tayo, nakikinig ba tayo sa kanila? Sabihin ng mga kabataan, opo, nakikinig ako, narinig ko yung mga sinasabi nila. Ang ikalawang tanong ito, sumusunod ka ba sa sinasabi nilang matuwid? Yun ang pinakapunto doon Hindi yung nakikinig ka Madali ang makinig Pero yung susunod ka sa sinasabi ng Diyos, o susunod ka sa sinasabi ng iyong mga magulang na pawang katwiran at matuwid na pamumuhay ang sinasabi nila sa iyo? Ang tanong doon, sumunod ka ba doon sa tinuturo nilang matuwid na buhay? Kasi lalo na kung yung mga magulang ninyo ay mga Kristiyano at talagang mayroong tunay na banal na pagkatakot sa Diyos. Kung hindi natin sila sinusunod, para na lang natin hindi sinusunod ang Diyos. Sapagkat ang ating mga magulang ang ibinigay sa atin ng Diyos. Bilang gabay sa atin habang nandito tayo sa lupa. Kita ninyo ang daming mga kabataan ngayon, mga tao ngayon, mga bata ngayon na hiwalay ang mga magulang. Ano ang nagiging resulta na ngayon? Lalo na sa mga bansang kanluranin ngayon. Dahil sa uso ang divorce, hiwalayan, ganyan. Tingnan po ninyo ang maraming mga nakabilanggo doon sa mga bilangguan nila doon, yung mga delinquent na mga kabataan. Anong problema na talaga? Divorce ang mga magulang, hiwalay ang mga magulang. Walang gumagabay sa kanila sa tama. Naalala ko po ito kahit na medyo nadadagdagan po yung ating pinag-aaralan na ito. Naalala ko po yung isang binata na nandun na po sa selda ng death penalty talaga na malapit na po siyang bitayin through. Unang panahon po kasi uso pa doon yung silya elektrika. Ngayon kasi lethal injection na hindi mo na alam na mamamatay ka na pag sinaksak yung gamot sa iyo. Pero nung unang panahon, silya elektrika. Tinanong po siya ng mga gwardiya, ano ba ang kahilingan mo bago ka namin bitayin? Mostly po kasi humihingi sila ng mga pagkain, o kaya hihingi sila ng babae kung yan na lalaki. Pagbibigyan po sila kahit anong hingin nila.
Pero ito pong binata na ito, isa po ang kanyang hiniling. Bigyan po ninyo ako ng isang papel at saka ballpen. So, nagtaka yung mga gwardiya. So, binigay. So, sumulat yung binata. Isang sulat para sa kanyang ina. Pagkatapos pong isulat lahat, isang page, dinala na po siya sa Silya Electric at Binitay. Binasa po ng mga gwardiya yung sulat. Nagulat sila. Lahat sila ay napaluha. At ang sulat ay para sa nanay ng binata. Binigay sa kanya. Binigay sa nanay pagkatapos ng bitay. At ang nakasulat doon ay pawang regrets. At pagbibigay ng parang sinisisi yung kanyang nanay. Nay, sabi niya, ang sulat na ito ay para sa iyo. Hindi sana ako nakarating dito sa Silya Electrica ng mag-isa, kundi dapat kasama ka na Masilya Electrica. Nagulat po kasi yung mga gwardiya. Natatandaan mo na nung bata pa ako, palagi akong nanguumit ng pera. Tinatago mo yan sa tatay ko. Natatandaan mo na nung nag-aaral pa ako ng elementary, ang dalas kong mambuli, pinatatawag ako. At tinatatawag ka sa eskwelahan, pero palagi mo akong binibigyan ng katwiran. Natatandaan mo na nung ninakaw ko yung bisikleta ng ating kapitbahay. Alam mo ako ang kumuha, tinago ko sa bodega, pero sabi mo, hindi ako ang kumuha. Marami pa akong ginawang kasalanan. Nang dahil sa iyo, naging masama ako. Kaya dapat sana kasama kita dito na Masilya Electrica. Patawad. Patawad. Inay. Sapagkat hindi ako sumuway sa iyong mga ginagawa sa akin. Na pagkonsente sa lahat ng mga kasalanan ko. Magulgol po yung nanay nung mabasa niya yun. Malaking pagsisisi ang kanyang natama. Mga magulang at mga kapatid, ay kasasama ng ating mga anak ay nasa atin. Ngunit sa kabila ng ating mga ginagawa, nandun pa rin sila sa kanilang ginagawa. Wala na po tayong kasalanan doon. At least nagsalita tayo, sinaway natin sila sa kanilang mga ginagawa. At naalis na ang pananagutan sa atin. Ngunit kung hanggang ngayon ay kinukonsinti natin sila, binobonding natin sila, balang araw, tayo ang kanilang sisisihin. Kaya sabi po dito, yung tao na humaharap sa salamin, pagkatapos magsabihin yung lahat ng mga wala ba, bigla na lang, tatalikod, wala. Makakalimutan na yung kasalanan niya, yung mga kahinaan niya, balik sa normal. Kasi yung binasa niya, yung narinig niya sa kanyang mga magulang, binabaliwala. Sige lang siya sa kanyang sariling desisyon sa buhay. You know what? Mayroong isang daan, saan pa yun sa Proverbs lang? Mayroong isang daan sa tingin ng tao ay matuwid, subalit ang dulo nito ay kamatayan. Nakasulat mo yan sa Kawikaan. Sakala natin yung ginagawa natin tama. Tignan po natin sa Biblia kung tama. Tignan po natin sinasabi ng ating mga magulang na may takot sa Diyos kung ang ginagawa mo ay tama. Tingnan natin mabuti ang lahat ng yan sa salita ng Diyos at sa salita ng ating mga magulang, sa turo ng ating mga magulang. Doon po sa talatang 25, ngunit ang nagsasaliksik at patuloy na nagsasagawa ng kautusang sakdal. Kautusang sakdal. Ano po? Ang sabi po dito sa Ingles, but if you look closely into the perfect law that sets people free
Yun po sinasabi ni Santiago sa Tagalog. Ngunit ang nagsasaliksik at patuloy na nagsasagawa ng kautosang sakdal at nagpapalaya sa tao at hindi isang tagapakinig lamang pagkatapos ay nakakalimot ang taong yan. Yung pong yung nagsasaliksik, ano po, at patuloy na nagsasagawa ng kautosang sakdal. Ang sabi, ang taong yan ang pagpapalay ng Diyos sa lahat niyang gawain. Kaya kung hindi po tayo tumutupad sa salita ng Diyos, hindi po tayo gumagalang sa ating mga magulang, huwag na po kayong umasa na bubuti ang buhay ninyo. Kasi po nakasulat yan sa Ephesians chapter 6 verse 2. Honor thy father and thy mother. Galang mo ang iyong ama at ina. Yan ang unang utos na mayroong pangako. Ito yung pangako. Bubuti at hahaba ang buhay mo dito sa lupa. Automatic po yun, sir. Diba? Hindi na po kailangan pa kung ano-ano mga explanation na gagamitin natin. Yung nagsasaliksik at patuloy na nagsasagawa ng kautosang sakdal at nagpapalaya sa tao. Ang taong yan, ang pagpapalain ng Diyos sa lahat na niyang gawain. Sipin po ninyo yun, ha? Kung inaakalanin naman siya ay talagang reliyoso, ngunit hindi naman marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili, walang kabuluhan ang kanyang pagiging reliyoso. Yung walang pigil yung kanyang dila, hindi yung pagiging marites, kundi yung lahat ng pangangatwiran sa sarili niya, ginagawa niya. Dinadaya lamang niya ang kanyang sarili at walang kabuluhan ang kanyang pagiging reliyoso. Ganito ang pagkarelihiyoso na minamarapat at kinalulugdan ng ating Diyos. Ano? At Ama. Tulungan ng mga ulila, hello, at mga babaeng balo sa kanilang kahirapan. Yung pong mga balo na nag-enjoy na ng kanilang buhay dahil meron silang iba, forget about them. Bahala na po ang Diyos sa kanila. At, ang sabi po, ingatan ng sarili, huwag mahawa sa kasamaan ng sanlibutan ito. Wow. Kompleto po kasi yung nanin ngayon kay James Santiago. Oh yeah, yung palang title ng ating pinag-aaralan, madalas ko po daw makalimutan. Ang tema po natin ay hearers and doers. Ganun lang po kasimple, dalawang word lang po yun. Words. Hearer and doers. Yung po kanina binanggit ko na merong isang daan sa tingin ng tao ay matuwid, subalit ang dulo no yun ay kamatayan. Kaya ito po, Kawikaan 14:12. Doon po nakasulat yun. Ano po? Kawikaan 14:12. So kanina, bumasa po tayo, no? Di ba? Ng verse kanina. Ngayon, babalik po tayo sa paatras po tayo. Mula sa 22, babalik po tayo sa 19. Kasi po, parang ganun po yung pinagdugtong-dugtong ng Panginoon no? Pagkasunod-sunod na naman po ng ginawa ni Santiago, okay naman po sila, kaya lang po kailangan maiakma po sa mensahe. Ano? Tandaan nyo nito, sabi sa verse 19, mga kapatid kong minamahal, matuto kayong makinig, dahan-dahan sa pagsasalita, at huwag magagalit. Sapagkat ang galit ay di nakatutulong sa tao upang maging matuwid sa paningin ng Diyos. Hello? Yung mga tao magigilitin, yung mga impulsive, mga hot-tempered. Ano po? Ang sabi, hindi yan makakatulong sa pagiging matuwid natin sa paningin ng Diyos. Sa verse 21, kaya taligdan ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masamang asal at buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na natanim sa inyong puso. Ito ang makapagliligtas sa inyo. O, di ba? Kasi po yung salita ng Diyos talaga yun ang ating dapat pinapakinggan at pinamamuhay. Yung pong salita ng Diyos kasi mismo, ang ating Panginoon Kristo.
Kaya hindi tayo nakikinig sa salita ng Diyos at hindi natin pinamumuhay yung salita ng Diyos na walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo, wala po tayong umasa sa kaligtasan. Kasi yun po nasusulat eh. Ano? At buong pagpapakunggabang tanggapin ang salita ng Diyos na natanim sa inyong puso, ito ang makapagliligtas sa inyo. Ito ang makapagliligtas sa inyo. Okay, so, atras pa tayo ulit. Verse 1 to 12. Oh. Kasi dami nating mga katwirang kumisan, reklamo, ba't ganyan buhay ko, ba't ganito, kailan ako naging Kristiyano, ba't ganyan. Basahin po natin ang sagot ni Santiago dito. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Sapagat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong. Ito'y ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. You cannot test faith by abundance. Hindi po masusubok ang ating pananampalataya sa okay lang yung buhay. Yung pong okay ang buhay, ang provision ng Panginoon, yun po'y bunga ng ating pananampalataya na sa kabila ng pagsubok, naging tapat tayo. Pero, habang sinusubok ka, reklamo ka ng reklamo, at kung anong mga pinagsasabi mo, minsan sinisisi mo pa ang Diyos sa mga naranasan mo, ay talagang hindi huhusay ang buhay mo. Kasi wala kang natututuhan. Wala kang natututuhan at hindi ka nagmamature. Hindi ka nagle-level up. Kaya nga sabi po, mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong. Ito yung buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Huwag sabihin din naman kapag siya dumaranas ng pagsubok na tinutukso siya ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso ng masama. Hindi matutukso ng masama ang Diyos. At hindi naman niya tinutukso ang sinuman. Alam natin kung sino yung nanunokso sa atin. Ang kalaban ng Diyos ay kalaban din natin. Alam natin kung sino siya, ang dyablo. Sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso ng masama. Sino po yung masama? Ang dyablo. At hindi naman niya tinutukso ang sinuman. Verse 14, ito po. Natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at napatangay sa sariling pita. Kapag ang pita ay tumubo at nag-ugat, nagbubunga ito ng pagkakasala. At kapag lumala ang kasalanan, ito'y nagbubunga ng kamatayan. Yun po ang totoong dahilan. Yung pagkatukso natin sa mga bagay na nakikita ng mata, yung mga bagay na nararamdaman ng laman. Kapag tayo po'y naakit at napatangay sa mga pitang ito, at ang pitang yan ay tumubo at nagugat, nagbubunga ito ng pagkakasala, di ba? Sunod-sunod po yan eh. Ang sabi nga po ng isang nabasa ko, adultery doesn't end in the bed. It starts in the mind. Hello? Yung inumpisahan lang po ng kaisipan, doon nagtatapos sa adultery. Pero kung hindi mo inumpisahan sa iyong kaisipan, hindi yan magtatapos doon sa kama ng kasalanan. At kapag kayo na nakarating na doon, wala nang ibang yan, kundi pagkawasak ng pagkatao. Pagkaligalig ng kaisipan. At kuminsan umahantong na sa kamatayan. Yun po. Kaya, don't even, sabi nga, entertain or think of something na alam mong ikapapahamak mo.
Don't. Don't. Asa na ba ako? Kapag ito'y nagugat, nagbubunga ito ng kasalanan. Kapag lumala ang kasalanan, ito'y nagbubunga ng kamatayan. Di po natin pwedeng ikaidayan. Ano po? So, andito naman po yung mga positive na sinasabi pa rin ng banal na kasulatan sa atin. Huwag kayong padaya, mga kapatid kong minamahal. Tingnan po ninyo. Huwag kayong padaya, mga kapatid kong minamahal. Sabi po ni Santiago. Bawat kaloob ng mabuti at ganap ay buhat sa langit. Mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw ng langit. Hindi siya nagbabago. Hindi niya tayo iniiwan o pinababayaan man sa dilim. Isaiah 41:10, 11:13. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita. Ulit. Ang salita ng katotohanan. Upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Babasahin ko po sa Ingles. Ano po? Dahil magandang pakinggan sa Ingles eh. Kahit na kapare-pares tayong mga Kapampangan at Tagalog. Verse 16, do not be deceived, my dear friends. Every good gift, didiin ko pong mabuti, dahil mahalaga po ito. Every good gift and every perfect present comes from God, comes from heaven, it comes down from God, the creator of the heavenly light, who does not change or cause darkness by turning. By His own will, He drew us into being true, the world of truth, so that we should have first place among all His creation. Sana hindi ko po mawala yung sa huli nito. First place in all creation. Every good gift. Tandaan po natin ito. Lahat ng hinihiling natin sa Diyos, kapag ito'y ibinigay niya sa atin, tandaan natin, lahat ng mabubuting bagay na galing sa Diyos ay walang kasunod na kasalanan o bigat ng damdamin sa atin. Kasi perfect from God. At hindi niya tayo bibigyan ng isang katugunan ng ating mga kahilingan na mayroong kalakip na bigat. Doon maaari siguro mayroong kalakip na mga pagsubok doon. But it is perfect. It is perfect. At magiging perfecto pa lamang yan kapag ka yung mga kasunod na purification ay ating may overcome. Hindi po yung kasalanan na nandoon, kundi yung are you worthy to handle this gift? Are you worthy to handle this gift? Minsan po ayaw ng misis ko na ginagamit ko siya. Yung love ko, ayaw niya ginagamit ko siya. But, wala po ako sa ibang magamit na ilustrasyon maliban sa kanya eh. Hindi ko po siya tinataasan nyo asa sa perfect woman law. Marami din po siyang flaw. Lahat naman po tayo mayroong flaw. But those flaw, nasa atin na po yan kung paano natin unawaan sila. Hiningi ng Panginoon ako sa Kanya. Hiningi na ako sa Diyos. At ang sabi niya, wala akong gustong makasama sa buhay maliban sa Kanya. I like Him and I love Him. So pinagbigyan ng Panginoon. Okay. Alam naman, naka-ano na yun naka-align na yun sa perfect will of God. But still, there are some trials and process in that.
How true is your love to that man? Dito na po papasok yan eh. How true is your love to that man that you are asking me? I love him, my Lord. Siguro sabihin ng asawa ko na, I love him and I like him and I love him. I want to be with him forever. Okay. Prayer granted. Meron palang kasama yon. Hindi ko na kukwento yung kung ano yung naging kasama ng proseso, mga trials and fire and what. Ang masasabi ko lang po, God gave my wife a virtue na sinasabi to overcome those process and trials. Just to prove na talagang mahal niya ako. In spite of, sabi nga po ng marami. Ako ba yung napatunayan na karapat dapat sa kanya? No. Ang asawa ko ang napatunayan na karapat dapat siya sa Diyos sa kanyang hiningi. I was used as a refiner. Yan po ang talagi natin tinitingnan. Huwag natin sabihin, ay, ikaw kasi, ganyan ka, ang ugali mo, ganyan, sa asawa ninyo, sa partner niyo. No! God is using them to purify you. Nasa iyo ngayon kung paano ka magre-response. Sa purification na yan, sa process na yan, just to prove that you are worthy to be together. Every perfect gift comes from God. I'm not perfect, but the process is perfect. Mandaan po na niyo. My wife is not perfect. I'm not perfect, but the process is perfect. Ngayon, sasabi ko sa inyo, we love each other. Napatunayan talaga sa pasimula pa kami. Ano man obstacle na dumaan sa buhay namin, kahit ano pa yan. In the end, kay Kristo pa rin tayo. In the end, kay Kristo pa rin tayo. Kaya po napakabuti ng Panginoon, ano? So that we should have place among all His creator. Alam po, dito ako natutuwa nung ginaano ko ito, ginagawa ko, tapos in-inspire ng Panginoon yung mga salita niya, yung mga iba pang mga, kumbaga sa pansit, yung palabok na talagang laging sasarap. Sabi niya, look at this. In the beginning I said, sabi ng Panginoon, Diyos, let us create man in our own image, in our likeness. I will make them master of all my creation. Ganun po talaga ang plano ng Diyos sa tao. Kaya Dan at Eva. May nga lang po, pinili nila yung kaalaman ng mabuti at masama. So, nagkaroon po ng flaw. So, for how many thousand years, ang Panginoon ay gumagawa ng lihim na hindi natin alam until Jesus was born, crucified on the cross. In Philippians chapter 2, verse 5 to 11 ay natupad. He gave His life unto death. At pagkatapos ay siya lumuklok sa kanang trono ng Diyos at binigyan ng karangalan ng pangalan na higit sa lahat ng pangalan. Nabigo ba ang Diyos? Nabigo siya kay Adan, but not in Christ. Nabigo siya kay Adan, but not in Christ. And I pray, and I hope, and I pray, lahat ng may pagluha sa ngayon, na tayo'y matulad sa ating Panginoon. Na tayong lahat ay matulad sa ating Panginoon. At doon po sa talatang 3, ano ba ng oras na lang?
13, 18. 10:59. Okay. Bigyan na lang po ninyo ko ng 5 minutes. Babasahin ko pa rin po yun sa Santiago, chapter 3, verse 13 to 18. Ang sabi po dito, sino sa inyo ang marunong at nakauunawa? Huwag po tayong magmayabang, dami nating alam, binabasa natin ng Biblia, nagbabasa ng doktrina, nagbabasa ako ng mga dogma. Tingnan po natin, sinasabi ni San Pablo, ay ni Santiago. Sino sa inyo ang marunong at nakauunawa? Ipakita ninyo ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay. Ipakita ninyo ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapagkumbabaan at karunungan. Kasi kung sinasabi natin, alam ko na yan, binasa ko na yan, nabasa ko na lahat yan, baka yan. And yet, we are not living in truth, in the life of Christ. We are deceiving ourselves. Pinadaya pa rin natin ang ating sarili. Ang sabi dito, a warning, ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay hinggit, ngunit kung ang naghahari sa inyo ay hinggit at makasariling hangarin. Hello? Ano ba yung makasariling hangarin ninyo? Kayo lang po nakakaalam yan. Huwag ninyong iyang ipagmalaki at huwag ninyong pabulaanan ng katotohanan. Ano? Kasi yung karunungan na nagaling sa Diyos, kung minsan pinabubulaanan yan, it was being denied dahil sa ating mga buhay. Verse 15, hindi galing sa Diyos ang ganyang karunungan, kundi mula sa dyablo. Makasanlibutan at makalaman. Intindi po, no? Sapagkat saan man naghahari ang hinggit at makasariling hangarin, maghahari din doon ng kaguluhan at lahat ng uri ng masasamang gawa. Ngunit ang may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat, ay may malinis na pamumuhay. Siya'y maibigin sa kapayapaan, mahinaon, mapagbigay, mahabagin, at masipag sa paggawa ng mabuti, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. At namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaang inihahasik ng taong maibigin sa kapayapaan. Amen. Wow. Salamat sa Panginoon sa mensaheng ito. Yes, Lord. At bilang pong pagtatapos, saan po natin sa Revelation? Pahayag, 22. Though medyo maano po ng konti, but still, babasahin pa rin po natin yung sinasabi dito. Sa conclusion dito. Sa verse 20 to verse 1 to 7, ipinakita rin sa akin ng ang ilog na nagbibigay buhay. Ang tubig nitong sinlinaw ng kristal ay bumubukal sa trono ng Diyos at ng kordero, at umaagos sa gitna ng lansangan ng lungsod. Sa magkabilang panig ay panig ng ilog ay may punong kahoy na nagbibigay buhay. Ang bugan nito ay iba't iba bawat buwan, at nakalulunas sa sakit ng mga bansa ang mga dahon nito. Tingnan ito, nandun na po tayo sa millennial nito, doon sa panahon na yan. Walang masusumpungan doon na anumang sinumpa. Matatagpuan sa lungsod ng trono ng Diyos at ng kordero, at sasabayin siya ng kanyang mga lingkod. Makikita nila ang kanyang mukha. Masusulat sa kanilang noo ang kanyang pangalan. Dooy walang gabi at hindi na sila mangangailangan ng mga ilawan o liwanag ng araw, pagkat ang Panginoong Diyos ang magiging ilaw nila at maghahari sila magpakailanman. At sinabi sa akin ng anghel, maasahan ito at totoo. Ang mga salitang ito
Ang Panginoong Diyos na nagkaloob ng kanyang espiritu sa mga propeta, ang siyang nagsugo sa kanyang anghel upang ihayag sa mga lingkod niya ang mga bagay na magaganap sa lalong madaling panahon. Makinig kayo, wika ni Jesus. Darating ako, mapalad ang tumutupad sa mga hulang nilalaman ng aklat na ito. Hindi lamang po mga prophecy, kundi yung mga araw dito. Mula sa Genesis hanggang dito sa Revelation, isa lang po ang mensahe. Ang kautusan at panuntunan ng Diyos ay siya pa rin hanggang ngayon. At ito'y natupad ni Jesucristo ng mga alagad na sinauna at dapat sa atin din sa kasalukuyan. Tayo pong lahat ay umukot na lahat. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan, sa iyong walang hanggang kahabagan, walang hanggang pag-ibig sa amin, Panginoon. Sa kabila ng aming mga kahinaan, maging ito'y pisikal, nandyan ka, kasama ka namin. Kaya dalangin namin, Ama, sa panahon na ito, ng katapusan ng panahon, samahan mo kami hanggang sa pagdating ng aming Jesucristo. Nahaharap kami, Panginoon, na hindi nagmamalaki o nakataas ang loob, kundi nakaluhod, nakayuko at sumasamba sa iyo. At nagsasabi sa iyo, Panginoon, salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat sa kahabagan. Salamat po sa katyagaan mo. Salamat sa iyong pagkilos at kami nakarating dito. Sa iyong harapan. Nagpupuri at lumulwalhati sa iyong pangalan. Nakikita na namin ang aming mga sarili sa araw na yun, Panginoon, na nakaluhod kami sa iyong harapan sapagkat iyong itinakda mo na sa amin ngayon pa. We are not an extremist, Lord, but we know by faith na ibinigay mo sa amin, tutuparin mo ang lahat ng ito alang-alang sa iyong dakilang pangalan. Not because of us, Lord, but because of your name. Yes. Because of your name. Yes. Kaya po salamat sa araw na ito. Yung pagkilos sa amin, pagpalain mo po ang lahat ng nakinig, Amen. mga sambahayan, mga individual, mga tahanan, at makikinig pa sa mga sumusunod pang mga araw, pagpalain mo sila. The same, the Holy Spirit and love ang siya pong agagabay sa kanila. Salamat po, Ama, sa araw na ito, sa iyong pag-ibig, sa iyong pagkilos. Sa aming pong pansamantalang pag-iwahiwalay, ang iyong pag-ibig ang siyang patuloy pa rin na nagagabay sa amin at babalot sa amin. Ang biyaya ng aming Jesucristo, siya po rin patuloy nagagawa sa amin upang maganap namin ng iyong kalooban, Ama. At ang pagkilos po ng iyong Banal na Espiritu manatili ngayon hanggang sa pagdating ng aming Jesucristo. Salamat po, Ama. Sa lahat ng ito, sa iyo po na binibigay lahat ng kapurihan, kapasalamatan, kalwalati at sa pangalan ng aming Jesucristo. Amen. Amen. God bless you po and keeps you.